Hello. Good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man ninyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan. For today's video po, may gagawin tayo na sample na ipa-approve natin. Ang bagong customer din ito. Dito sila sa amin lumalapit kasi hindi nila alam, marami na silang nilapitan na mga factory ng pintura pero hindi daw makuha-kuha itong sample na to. Ayan, lumalapit dito talaga dito na sila last ng last ng factory na nilalapitan nila, kami na. Ito na, last na factory, kami na yung nilapitan talaga nila. Timing lang, karadating ko lang. Yan, yun pala na minamadali ako na pauwiin kasi may kailangan gagawin kasi may nagre-request na naghahanap pala sa akin, bagong customer. Sabi ng kuan na kailangan ko daw na ma-approve para makuha din yung customer na makuha din namin makuha talaga. Wise talaga din yung kumpanya talaga. Pag ganun-ganon yung trabaho ko, kumbaga love you yung trabaho ko, dito doon ganun ba. Pero sa awa ng Diyos kaya pa naman. Siyempre kayahin natin kung ano ang konting responsibilidad sa kumpanya. Pray lang tayo ni God, bigyan tayo ng lakas at kalusugan, ganun lang. Yan, ngayon po ipakita ko. Ito na yung sample pala. Ito na yung sample na galing po sa ibang bansa daw pero hindi nila alam kung paano gagawin. Siyempre hindi nila alam din ang chemicals, hindi ko rin alam ang chemicals. Ako na ang bahala kung paano ko siya gawin, paano chemicals ang gagamitin ko. Paano ko siya i-decide kasi ang sabi daw katulad nito na design. Pero may idea na kasi ako ganyan, na-encounter ko na itong mga ganitong design. Paano lang ako, kumbaga i-update ko na lang yung nasa isip ko. Ganun lang kasimple talaga. Dapat alam mo ang bawat galaw, alam mo ang bawat design, hindi lang lagi mong sasabihin na alam mo, dapat alam mo din magkuha ng iba-iba pang design. Basa-basa konti, mag-aaral talaga ng anong klase pang design kung paano ginagawa. Yan, ito po yung gagawin natin. Ito na. Siyempre may pinadala sila itong kahoy na to. Diretso na daw sa lamesa nila. Ito yung kahoy na ginagamit nila sa lamesa or dining table. Malaki daw itong order. Gusto lang daw ng customer nila na magpa-approve kung paano ginawa, anong mga chemicals ang ginagamit. Gusto din ng customer nila na polyurethane po yan. Polyurethane, basta polyurethane, mahal talaga yung pintura. Alam nyo na, basta polyurethane. Mahal yung pintura, tapos yung kumpanya, basta mga ganong kumpanya, polyurethane yung ginagamit. Alams na yung kumpanya, malaki yan. Yan, basta mga polyurethane ang pinagamit. Mga double component na pintura. Ayan. Ito yung kahoy, ito yung naka-ready na, naka-primer na, nakaputi na lahat. Nisprayan na ng puti, ganito. Tapos ready na, kung ma-approve na yung ginawa ko, ma-approve na to, ako mismo ang magpa-approve, ako mismo ang mag-mix ng kulay kung paano i-design, tapos i-demo ko na lang doon sa mga sprayman doon. Yan ang talaga ang trabaho ko. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong oras, nandyan ako kung ano ang gusto ng mga customer. Yan, tara, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ba ito ginagawa, anong chemicals ang gagamitin ko. Tara, let's go! Ayan, mag-umpisa na tayo. Ayan, umpisa na tayo. Yan, kuhaan tayo. Sana tiwala lang na makuha natin itong sample na to. Yan, ang gagamitin ko pala na chemicals ay dyed lang. Yan, dyan ko yan dadalihin. Pero hindi ko alam kung anong ginagamit dyan. Ginagamit yan sa sample na yan. Pero sa akin, dyed ang gagamitin ko. Dyed na thick. Yan, nagtimpla ako ng dyed thick na kulay. Tapos, yan ang gagamitin ko kasi sa tingin ko para siyang dyed thick ang kulay.
Pero hindi ko alam kung ano, pero sa akin, sa tingin ko, para siyang dyed thick na kulay, hindi ko siya kuhan. Pero kung maparehas man, yan, dyed na lang yung gamitin natin. Hindi ko napahirapan yung sarili ko. Ang diskarte ko na lang kung paano ko siya palabasin, paano ko siya kukunin yung design niya, yung ganitong mga design. Yan, ito, dyed thick to, tinimpla ko ito, nakapormula ito, pero hindi ko nalang pakita sa inyo kung paano ko siya kinukuha. Pero kasi nakapormula ito, pag okay ito, let's go na. Hindi na mahirapan yung mixer. Ayan, tara. Siyempre, ang kuha nito, ang halo na nito, lagyan lang natin ng lacquer thinner. Single component po ito na chemicals, dyed. Single component, ang panghalo na ito ay thinner, lacquer thinner. Ayan, single component. Ayan. Ayan, nilagyan ko na siya ng thinner na. Ayan, nilagyan ko na siya ng lacquer thinner. Spray na natin dito. Ayan. Spray na natin. Tapos ganun lang kasimple. Spray lang natin. Ikuan mo natin yung sample. Baka madali pa tayo dyan. Hindi na ako mask kasi naka blower kami. Naka blower itong kuan na to. Sana ma-okay. Ganun lang paggawa ng mga sample ko. Paano ko siya ginagawa. Dinadiskarte. Yan. Sana lang ma-okay siya talaga. Tingnan natin. Yan, ito. Tingnan ko. Yan, sana ma-okay kasi may design pa. Baka pag-design natin makukuha. Lumabas pa yung puti. Yan, patuyuin natin siya mga 30 minutes tapos i-design natin. Yan. Diyan nyo ko tingnan kung ano ang gagamitin ko. Anong chemicals ang gagamitin ko sa pag-design. Yan. Ayan, after 30 minutes, yan, tuyo na siya. Dali na siya matuyo talaga. Mag-design na tayo. Yan. Sana makuha natin. Parang magkahawig, pero hindi ko pa alam kung magkahawig ba talaga, kung parehas ba yung kulay. Kasi kulay talaga tinitingnan nito sa pag-approve at yung design kung parehas yan. Sana lang, kuha natin, tiwala lang sa sarili. Yan. Yan, pero ang i-design ko, may chemicals kami na pang-design. Ito, alam na niyo to kasi yung nakaraang mga taon pa or nakaraang taon, ginagamit ko na ito sa pagdi-design. Ang chemicals po ito ay acetone. Ito po yung acetone namin. Special na acetone. Special epic po ito ang tawag sa amin. Acetone na special epic. Yan. Yan ang pang-design natin na acetone. Yan. Ganun lang kasimple. Paano natin, tiwala lang na makuha natin. Yan. Ganun lang, wala na to siyang halo. Kuha na siya, pure acetone talaga ito. Yan, ganun lang kasimple. I-spray natin. Ang pag-design, i-adjust natin dito. Adjust natin. Ganun yung pag-design lang. Tingnan natin kung gaano siya kabilog, gaano siya kakapino, or gaano siya kakapal. Yan. Yan.
tingnan natin kung kuan pa ba. Ayan. Dark pa siya. Tingnan natin talaga kung kapian natin kung paano. Adjust natin ito. Titira tayo ng malaking labas ng kuan aceton. Yan. Yung design kasi niyan, wala kasi yung sinusundan na pattern. Basta makuha lang siya, maparehas, yan, okay na yan. Wala kasi siyang sinusundan na pattern ba. Kasi itong sample to maliit din kasi, lalo na kung malaki, dining table na ang titirahin natin. Yan, klarong-klaro na yung design. Para ka lang naglalaro, pero tingnan mo din yung sample kung parehas. Hindi ka tira bahala lang ba. Malaki kasi yung sample, yung kuha nila. Yan. Saan ko? Yan. Yan. Diba? Sana ma-approve siya, sana ma-okay siya. Yan, patuyuin natin yan. Patuyuin natin mga 30 minutes tapos i-sealer natin. Tingnan natin. Yan po ang resulta po. Patuyuin lang natin siya mga kalahating oras tapos i-sealer natin siya. Tingnan natin yung sample nakatapkot na talaga ito. Pero hindi naman talaga siya malayo yung sa akin. Kasi ito maliit lang talaga yung sample, pero kung sa malakihan na talaga, ito na yung resulta yata. Yan. Yung design na to, hindi naman siya, wala naman siyang pattern na sinusundan. Ang makuha lang na itong mga puti-puti ba, parang siyang may patak-patak. Yan lang, yan talaga ang kuha natin. Kuha lang, tiwala lang sa sarili. Ma-approve lang talaga siya. Ayan. Sa tingin ko yung kulay mukhang parang ayos din naman kasi maliit kasi ito. Kumbaga yung pagtitingin ka sa original parang nagda-dark siya kasi konti lang yung lawak niya. Di katulad sa akin di katulad sa sample sa kahoy na pinadala nila na malawak ba. Parang lumalight siya, pero depende pa rin yan kasi depende yan sa mag-approve. Ayan. Patuyuin na natin yan tapos sa tingin ko, hindi ko na lang siya i-sealer. Diretso ko na lang siya o final top coat kasi nagmamadali talaga yung customer na kailangan talaga ngayon mapa-approve. Ayan. Update ko kayo pag na-sealer na top coat ko na siya na final. Magta-top coat na po tayo. Top coatan na natin to kasi nagmamadali na yung customer. Nandyan na yung customer. Kailangan na niya matingnan para maguna yung order nila doon sa factory. Ayan, tingnan natin to. Tapos natin to. Tingnan natin. Yan. Kahit wala pang tulog. Ayan. Let's go pa rin. Yan. Yan. Yung top coat natin, polyurethane, double component. Clear gloss po. Yung gusto nila. Clear gloss, makintab. Siyempre, bagong lahat, ikuha natin yun. May catalyst na po ito siya, catalyst at saka polyurethane thinner. Diretso na po ito, nalagyan ko na po ito, nahalo na sa atin pagtira na lang. Ayan. So, ito yung sample, ikuan muna natin, ilagay dito kasi baka madali natin. Ayan.
Okay na yan. Okay na yan. Patuyuin natin mga 30 minutes din. Bahala na. Basta makita lang yung customer. Patuyuin natin ng 30 minutes. Ayan na yung resulta na tinapkutan natin. Ganda pala. Kala ko hindi maganda. Sana ma-approve siya. Patuyuin natin siya ng mga 30 minutes. Saka na natin dalhin sa opisina para doon ang approval, para pa-approve. Kasi nandun yung customer, hindi ko siya pinupunta dito kasi bawal dito yung customer. Kasi for official dito yung magawa yung production naman, hindi basta-basta ka makapunta dito sa production. Hanggang opisina ka lang. Yan, ganda pala oh. Yan, hintayin natin yan matuyo, tapos 30 minutes. Tapos pag natuyo na, tingnan natin kung okay ba, tapos dalhin ko na sa opisina. Ilagay natin dito sa paglam para madali siyang matuyo. Ay, buhay talaga, madali na. Ayan, ipaglam natin para madali siyang matuyo. Ayun oh. Update ko yun pag natuyo na. Ayan, after sa 30 minutes, tuyo na siya. Dinala ko siya sa karton para matingnan natin kung parehas ba talaga. Kasi sa karton na puti, diyan mo makikita talaga kung resulta kung parehas ba o hindi. Ayan, kintab na kintab sa atin, patay na patay yung sample. Pero sa akin talaga parang okay siya kasi yung sample patay na patay, kintab na kintab sa atin. Kasi sabi naman ng customer, gusto nila clear gloss ang gusto nila, hindi yung sa sample na matte na semi-gloss. Gusto nila ganun yung kuwan. Pero sa akin okay na siya yan. Nandiyan naman yung customer siya. Pagpaliwanag ko na din kung paano, kung ano ang resulta pag yung kasi ito kasi semi-gloss, tapos yung chemicals magkaiba, pero rinirevise ko lang sa amin. Pero sa akin talaga all goods naman talaga siya. Yan, kung titingnan nyo, kasi ito din maliit din kasi ito, kaysa lalo na kung dining table na talaga, sa actual na talaga dining table, malakihan na, klarong klaro na yung design at klarong klaro na yung kulay. Dyan talaga ang magkatalo. Mas maganda ito ang ma-approvean kasi malaki na siya, tapos pag tira na, doon na makuha na talaga yung kulay na. Yan ang pag-explain na lang yan sa customer. Pag-explain ko na lang yan. Yan na po yung kuhan ko for approval. Sana ma-approve. Tiwala lang sa sarili. At salamat sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Yan, salamat talaga. Yan po ang kuhan po, ang tawag po ay aceton epic. Yan, aceton ditic aceton epic. Yan po, ditic ang tinawag ko, kasi ditic ang tinera ko. Yan, nadikit sa kuhan, nadikit sa karton. Yan, dito natin ilagay para sa kawang yan, para makita natin yung design talaga. Yan, aceton epic. Yan, hindi naman siya talaga magkalayo, pero sa akin kintab kasi lumutang yung kulay kasi gloss kasi yung pinatapkot. Ayaw nila ng semi gloss kasi nagmamat kasi, more on matte kasi. Pero sa tingin ko hindi naman siya magkalayo. Yan talaga. Yan ang approval ko. Salamat sa inyo, salamat sa walang sawang suporta. At hanggang dito lang muna, at busy na. Salamat sa inyo talaga. Yan, kung nagustuhan mo itong video na to, yung mga video ko, paki-support na lang yung channel ko, paki-subscribe at pindutin mo lang yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload na mga video kagaya nito.